Nako, eto na po. At kung hinihintay niyo po ang aming third review ng mga Lenten episodes ng Eat Bulaga, eto na po yun. Ngayon, kung hindi niyo naman po hinihintay at nakita niyo to, panoodin niyo naman po. Kasi Oo naman. hindi pa kami kumikita sa YouTube. So para naman kumita kami, walang-wala kami. Nakita! Eto ba, yan, magandang araw po sa inman kayo nasa panig ng mundo. Kung nasa Uranus po kayo, mabaho po dyan at mabuhok. Pero sana ay okay lang kayo. At eto na po, grabe Joey, paring kulas ang aga ng joke na yun, medyo wala sa timing. Ako po, ulit, ang inyong Araw pa. kaibigan, ang inyong kaibigan at ang inyong kakulitan, si Boy Tigas. At Ulas! yan. At si Kulas po, nandito po kami para ulit talakayin ang pangatlong episode ng Eat Bulaga. At paalala lang po, the opinions of the host are the opinions of the host. Wala lang. Masabi ko lang. Ah, Opinion lang po ito. Relax lang tayo. Huwag tayo masyadong amin yun, amin peace, yun. peace on earth. Okay, let there be peace on earth. At eto na po, magsisimula na ang aming reaction. Ikaw mauna, paring Kulas. Tapos Sige. kukurbada lang ako dyan. Sa akin, Ito yung malaki yung para di makalimot. Ang episode yung oh, para di makalimot. Yan. kay Kay Bossing. Bossing. Ayan. Sa akin ito yung pinaka may potential talaga na maging importante kasi yung subject matter niya issue talaga na totoo at napaka-timely. Yun ang dementia na hindi masyadong Oo. nabibigyan ng magandang mga portrayal sa Philippine media. So, in terms of themes, in terms of Sa topic, ito tatlo. sana ito yung pinakamalalim, pinaka may social relevance na matatawag. And hindi ko nga sure pero meron pa silang attempt to cross into Alzheimer's eh. Oo. Si kay Kay Vic, Bossing. kay Kay Vic na Bossing. Oo. ewan ko nga kung ano, kung mas maganda bang itunuloy na nila yung yung potential na yun ng yung Alzheimer's Mm-mm. conflict. Ito Kasi sakal lang pero ako aminado ko masyadong hindi ganito kapamilyar ang topic na demensya. Naalala oh, ko nga dati nung may kaibigan ako na mawagan. Nakikita ng mga taon joke ang bastos nito eh. kasi Alam mo na agad joke eh. Nakakapwisit. Yung parang, eto na naman siya, magjo-joke na naman siya. Alam ko na magjo-joke na to. Sayang yung acting ko na seryoso pa ako eh. Sayang yung acting ko na seryoso ako eh. Tinatawanan mo na ako kagad eh. Hindi kasi yung oh, kaibigan ko sabi ko, uy, ano yung nasupport mo? Siya, Kadiri. Sabi, sabi niya, di, men siya. Sira ah ulo. Paulo, ano ka? Lalaki ka, hindi ka naman babae. Anyway, ganoon sana yung joke. Kaso, ano maganda, sa delivery ko nakita ko na eh. Naiba tuloy yung delivery eh. Kasi tumatawa ka na kagad bago mag-joke eh. Nakakainis eh. Alam mo na eh. Nawala tuloy yung, men siya. Anyway, so, but I agree no, na talagang doon oh, sa usapin ng problema, 'di ba? Kasi ang unang problema ay yung sa kulungan, 6 months lang eh. Makakalaya na siya kung mag-a-admit oh, siya ng ano eh. Tapos yung pangalawa naman ay yung, siyempre malaki yung kawalan, pero for being alone. Pero ito oh, yung parang, kumbaga, medyo ano na tayo eh. Sa abroad, hindi. Sa abroad, hindi. Pero tayo mga Pilipino, medyo hindi pa tayo sanay sa ganitong kwento, dementia eh, di ba? oh, Yung kwento sa kulungan, ang dami ng pelikula niyan. Parang alam na natin yung mga drama diyan, 'di ba? Yung kwento nung mga yung may mga ng ampon, narinig na oh. natin yung kwento na yan. Pero itong dementia, yan, dementia Medyo yan. medyo Yan. bago-bago pa compared sa ibang bansa. Ayun nga, so may potential na kung mas mahaba pa or ginawa talagang pelikula na lang or yung pang MMFF na ganun. Kasi papasok naman and siguro para maiba rin si
bossing na imbes na Enteng Kabisote palabas na sa MMFF, ganitong klaseng usapin na. Ang ganda ng sinabi mo niyan, Karen Colas. Actually, nung napanood ko yan, um, tinote ko na kaagad sa sarili ko Do a real Tito Vic and Joey drama story. Kasi Oo. parang yung with their age, no? Pagkatapos ko nung napanood to, tapos nung umpisa pa lang pinapanood ko si Bossing kasi parang magandang gumawa talaga ng Tito Vic and Joey kasi nabitin tayo kay Joey sa, sa Landay Bahala Beach. kayo dyan, bahala kayo. Hindi na Ano ako. ba? Ano ba paring kulas? Hindi, yun, nga. Pinaka-importante and ano malalim yung topic, mabigat. Kasi, Actually, pati yung lines, paring kulas, maganda yung lines dito. Ang kaibahan kasi nito, kumpara dun sa lines ng iba, yung lines ng first two, para nag-i-explain ko anong nangyayari sa story, para nakikinig ka ng radyo. Di ba? Kasi, ay, napakabait mo talaga. Alam niyo po, mabait po yung tatay ko. Ganyan, ganyan. Ini-explain yung story. Ito, hindi. story Within dialogue. the context talaga yung characters and all. So, yun. Kaya, yan, agree din ako sa sinabi mo na yan. So, medyo mas okay yung writing nitong Si pangatlo. Tony Gregorio, ang writer Kasi, nito. Ay, nung sa umpisa, ay nga, nung hindi pa ina-address, feel ko magiging problema yung accent ni Tash. Tash. Pero buti nilang binanggit doon sa dialogue na rich kid ka kasi. At saka natural yung ano, Oo. hindi yung, ay kasi mayaman ka, ganito ka, hindi ganoon Hindi, ay rich kid ka kasi. With that one line, tapos na Oo. Di ba? Yun nga. Hindi Okay na sa akin hindi yun. mo na kailangan i-explain. Hindi katulad dun sa isa na yung ano lang, yung pinapalayas lang sila na ang tagal ng haba ng conversation pero Oh. same thought lang. Di ba? Oh. Ito, within the lines, naiintindihan mo yung kwento. Oo, yun. At okay naman din yung mga supporting cast. Walang nakakabuisit na bata na extra. Parang binigyan ng 100 para umacting, mga ganung level. Wala Hindi. naman ako Yung napansin. wala naman yung parang nagpunta ka dun sa location. Ay, kailangan pala natin ng batang extra. Uy boy, pwede ka Oo. makaya mo ba sabihin ng dialogue na to? Walang Hmm. ganun, wala. So, medyo mas na-appreciate ko yung yung mga emotions na gusto Actually, ako ni ang isa lang ang problema ko dito kay Ryan. Ang gwapo walang niya para maging mekaniko. okay. Ang gwapo niya para maging mekaniko pero yun nga, I can forgive. I can forgive. Kasi sa pelikula naman talaga 'di ba si FPJ nga kahit kung ano-anong roles sobrang gwapo din naman nun. Pero ang Oo. pogi pa rin niya kasi nung naka-sleeveless siya, hindi siya mukhang mekaniko, mukha siyang naghaharing uri pa rin na parang nagmekaniko pero Nasa lista yun eh. nagmekaniko pero naka-enroll sa Ateneo. Parang gano'n. Parang sa ano BS sa ewan ko. Orcom yan. Orgcom. Oh. Courses. Oh. Anyway, ano pa? Ayun. And yun, pumasa naman sa akin si Tash sa acting tsaka 'Di ba? si Miles. Ayun. Oo. And gusto ko si Tirso. Si, convincing naman yung pag-portray niya ng isang tao na nagkakaroon ng Hindi dementia. OA no? Hindi At hindi OA. OA. 'Di ba may tumitira noon pero OA, OA. Kailangan meron pa mga kung ano-ano mga Oo, parang basic. hindi niya Para in-OA akong pero budoy. Mga pero ganun. May mga ganun. Ba't ba? Kaya nagustuhan ko tong kay Tirso dahil natural lang, normal. Hindi kailangang extra. Hindi. Kumbaga, meron din naman kasing gano'n katulad ni Ako Budoy. Pero yun nga, kumbaga ibang spectrum naman to. Kumbaga Kaya ibang nga. interpretation naman to which is yun nga. Kasi minsan kapag gano'n inevitable na medyo nakakatawa pero hindi maganda yung atake Oo. nga. At yun nga ang una kong note pare. Ang una kong note, cheat code. Alam mo yun? Parang nakita mo, may Tirso Cruz III. Tapos may Aiza Sigera. Tapos may Miles. Si Miles, best supporting actress, di ba? Oo. So kapag loaded na kaagad sila ng mga magagaling na artista Sabi Lalaban ko, ay, cheat code. Yung first two episodes, sila-sila. Ang dinagdag Oo. lang at si Attack.
Madadagdag ni Attack. Di ba? At least si James Blanco. Pero yun nga, hindi kumbaga kapitapitagan kagaya ni Sir Tirso Cruz III. And of Oo. course, definitely Aiza Sigera. Kaso parang ang bitin ako kay Aiza dito, wala eh. Kala ko magdadrama si Aiza dito eh. Pinagtawag Magdadrama lang eh. ng tanod. Magkala ko kasi I'm sorry paring Kulas, no? Although this will be may sound a very biased opinion, pero para sa akin isa sa mga pinakamagaling na artista natin si Aiza Sigera. Oo naman. Isa siya para sa akin, no? Alam kay babata ko siya, ninong siya nung anak ko na panganay. Medyo bias kasi pero hindi, para sa akin isa talaga. So, nung nakita ko Tears of Cruz III, Aiza Sigera, ay cheat code. Kasi si Aiza kanya ng pagawing maganda yung kahit ano eh. Diba? Oo. Kasi makita mo attack, hindi mo ano na maano mo dun. So pag-umpisa ko pa lang parang ay interesting na eh. Kumbaga may ano na eh. May Tirso Cruz the third na tapos may Aiza Sigera pa, may Miles Ocampo pa. At para sa akin napaka-pressure nito para kay Miles Ocampo kasi kumbaga siya may mabigat na role eh. Siya yung may masakit na role. So iniisip ko nga mas maganda kayang si Tash, siya yung anak kasi Inglesera siya rather Galing than tapos si Miles dahil yun nga mas bagay sa kanya. So naisip ko nung inisip ko yun, ay sara ulo ka Atong Redillas, stereotyping ka, stereotyping. Diba? Stereotyping pag ano, so feeling ko maaaring tama sa pag-iisip ko pero hindi baka mali kasi nga una-una mas feeling ko mas handa na si Miles Childstar yun eh. 'Di ba nung Si Jimmy bata. Santos yung may dementia. Wag, wag, wag wala. Hindi na para professor siya. Ano siya sino si Wooly Bully? Wooly Bully. Wooly Bully. Yung pelikula niya natin, Teacher's Enemy #1. Feeling ko bagay talaga si Boss Jimmy dun sa Zelda episode. Meron siyang isang character dun, pero that is the episode where he belongs. Yung sa Zelda episode. Dun siya pinakabagay kasi he could be anyway. We're just honoring Sir Jimmy Santos, Jimmy Saints. Ano bang masasabi mo paring Kulas? Si Bossing Dick naman, well, pasable talaga din yung acting ni Dick. Kumbaga, itong TVJ actually mga underrated dramatic actors tong mga to. Kaya Actually, lalo si Tito Sen ngayon, no? Gusto ko si Tito Sen dito sa napakahado. Hi. Oo. Actually, basta abangan niyo yung ano namin, awards night. Yung next episode dito kung pipili kami na sino ang best actor among the TVJ. Yan. Pag didebatihan namin yan. Who is the best actor sa ano? Feeling ko ang gagawin natin, lang, best actor kasama ng actor and actress. Kasi ang hirap kung magkakaroon pa tayo ng LGBTQ character, gano'n. Tingnan niyo na po, abangan niyo po yung next episode namin. Ano pang masasabi mo paring Kulas? Sa singing queens dito, bitin na bitin ako eh. Ang bitin ng mga singing queens. Si singing queen Casey at si singing queen Anne. Si singing queen Anne, one ano lang, first part lang, umalis na agad. 'Di ba? Tapos si singing queen Casey, hindi lang tinanggap. Tapos may konting, yun lang. So bitin. Unlike kay singing queen Eunice, siya yung talagang gamit na gamit. Yung kailangan siya sa storya. Yung other singing queens, pwedeng iba yung gumawa. Parang pwedeng iba yung gumawa, it doesn't matter. Parang mas mahalaga pa yung sinaksak na nanay dun sa episode. Yung Zelda Nasa ng green Apo. bean yun. Magawa nga meme yung eksena lang yun. Ayun, yun naman so far. Yun ang Ako maganda yung directing. Tama yung kuwaan, may mga maayos yung although unfair din naman kasi yun nga mas malaki kasi yung set nung nitong may bahay nasa labas, nasa kalye. Kasi yung kalye dun yung sa Love Thy Neighbor, isang shot lang dun sa labas, hindi sila gano'n naglaro sa kalye. Ito may mga kalye shots talaga. Feeling ko ito yung pinaka may budget eh. Parang ito yung pinaka may budget na hindi rin kasi refrigerator lang naman ng mga props and all. I also like the fact yung nag-add sila ng mga videos ng mga tunay na may sakit. Oo, kasi
nakikita mo na Puro na may hindi. permission yun, ano? Oh, syempre naman, hindi naman yun paano na walang permission yun. Gusto ko yun kasi nakikita mo na hindi ina-exaggerate yung acting. Ganito Oo, talaga yung mga tao na may problemang dementia. ganito. At maganda na, tunay na maganda na nakakapanood tayo ng mga ganitong palabas. Lalo ngayong Holy Week, mapagnilay-nilay natin kung ano bang mga biyayang meron tayo, 'di ba? Sabi nga natin kumbaga tumanda kang mahirap, anong meron na lang sa'yo? Nag-enjoy naman akong bata ko. Marami akong alaala, 'di ba? Oo, Mayaman ako sa alaala. Ngayon, shock. Yung ano alaala mo, tatanggalin? yung alaala Wala mo na, ay pwedeng mawala din pala, no? Na nakakalungkot na. So, masakit. parang kailangan din palang mayaman ka kasi kailangan na may mag-alaga sa yung nurse, eh. 'Di ba? Oo, So parang, mayaman ako sa kwento, mayaman ako sa alaala. Mawawala din pala yun. At ang yun nga, sakit. at actually ang common theme dito ay love for family or love for someone. Parang para sa akin yun yung unifying theme nung tatlo. Ano pa ba may comment ko dito? Ayun, ang ganda ng mata ni Tash sa pag-arte niya. Alam nyo, Oo. mayroon siyang potential. Gusto ko siyang pag-usapan, yung potential ni Tash. Kasi alam niyo po, malalaman mo like sila Hilda Coronel, sila Ma'am Hilda Coronel. Kasi alam mo, paring kulas, may mga nagagalit sa atin dito minsan sa YouTube. Ba't ganun lang daw natin na sila tawagin? Parang si Vic Soto, ginatawag, parang wala daw tayong pag-alam. Meron naman po, kaya lang isa kasi nagkukwentuhan na. We're using the name for the point of discussion. Kaya yun nga, pasensyahan nyo na kung pakiramdam nyo minsan gano'n. Pero katulad nga nila, Ma'am Hilda Coronel at Ma'am Nora Honor, umaarte sila gamit yung mata eh. At ang Lalo laki si ng Nora. oo, ang laki ng mata ni Tash na nakikita mo naman yung intention niya doon sa Oo. pag-acting. So nakikita ko yung potential ng bata. Ngayon, yung Tagalog niya, hindi talamak. Hindi talamak na sobrang pangit na Hmm. hindi katulad nila yung parang mga unforgivable, parang si Diana Meneses, unforgivable na yun eh. Hindi na mababago yung pag-English niya. Pero si Oo. Tash, alam mong kapag nasanay siya sa mga ganitong roles, kapag nag-immerse siya, mas magagaling na siya mag-Tagalog eh. Kumbaga curable yung niya eh, yung English problem. May mga hindi Oo. curable na English problem eh. May mga ganong artista dati na parang kahit nag-Tagalog, Sam Milby, di ba? Kahit mag-Tagalog si Sam Milby, parang pa rin eh, hindi niya Wow. ma-correct. Siguro ang difference kasi ni Tash, lumaki siya sa Pilipinas, so mas Oo. madali siyang makaka-adapt. Si Miles naman, siya may pinakamalaking pressure. Ayun, na-deliver niya naman. Um, Feeling ko mas pwede pa niyang magawang mas maganda pero okay naman, hindi naman kumbaga pasado pa rin yung arte ni Miles Ocampo. Yun nga, nanghihinayang ako dito kung iniisip ko nga kung si Aiza Sigera yung ginawang anak eh. Kaya ang galing ni Aiza kumpara dun sa Oo. kumbaga, pero isip-isip ko naman, it's her time naman ni Miles to shine. 'Di ba? Hmm. Kumbaga wala nang kailangang patunayan si Aiza Sigera eh. Nga lang, parang I wanted more. Parang kay Boss Joey natin. Fan ako ni Aiza Sigera. So I wanted more from Aiza. I'm expecting a big dramatic scene na bakit nagagano ganito? Hindi niya na talaga ako matanggap na gano'n. Like, I was expecting that. Pinagtawag lang ng tanod eh. Pero yun nga, this is what is Itbulaga. Family. It's a Oo. family. Pag sama natin Babalik si yung Aiza. Sama na, ang mahal ni Aiza. Mahal si oo. Aiza. Sama natin si Aiza dito. Sama natin si Aiza dito para part talaga din siya nung Lenten special. Kasi I was really expecting for Aiza to dominate this episode eh. Nung pagka-umpisa, cheat code. Andun si Aiza, cheat code. Maganda na kaagad yan. Pero yun nga, at least hindi naman ganong cheat code. Kasi si Tirso Cruz III yung pero cheat code pa rin. Yung kay Oo. yung yung sa Love Thy Neighbor si Attack dinagdag no. At saka yung 'di ba? At saka yung Batang Pulubi, dinagdag nun. Anong pulubi Dun na nakabugis. dun sa dun sa Zelda ng dun sa Zelda ng kahapon yung Bortas 5 ang gines nila. Anong dagdag nun? 'Di ba? Unfair. Pero yun nga. To sum it all, enjoy at very promising ang mga Lenten episodes Oo. natin. Oo, at Yung last, pwedeng i-develop pa actually pang Virgin Love Fest mo pwede. mm. Sa CCP, Ano yung gumagano ano yung Virgin Love Fest? Wala akong alam sa mga virgin eh. yung mga festival ng mga
first time playwrights, yung mga playwright na hindi pa na ano, Virgin Lab Fest po nagpapalabas yan. ng Actually, kung may mga nanonood na mga batang writers, kasi may age try nyo. hanggang 32 years old ang Virgin Love Fest. So i-try Mm. nyo po at malay nyo, manalo po kayo at mag-i-sponsor po sila ng kanilang mga palabas. Ng So, inyong mga palabas. Ayan, sa Virgin Love Fest. Or sa mga Sinimalaya. Di ba? Yung sa or Sinimalaya, Cinemalaya, walang ano eh. Wala nang pwedeng age ano eh. kung last episode pwedeng magawa ng ganun. So ganun kaganda pala itong In para term, di ano, makalimot. yung tema, yung subject Hmm. matter, pwedeng i-develop. Maraming Eh, potential. yung title, parang tama yung title nito, no? Para di makalimot. Oo. Parang hindi nga natin kailangan i-criticize. Pero halimbawa lang, paring collapse. Meron kang ibibigay na title sa para di makalimot. Anong Ba? magandang title? Sino ka nga uli? Who you? Who you? Where na me? Ayan, trip-trip lang po. Naku, maraming salamat po sa mga nanood nitong third episode. Nagawa po namin ng first at sa second episode din ng criticism ng pagtingin po dito. Panoorin niyo Sana po. po ay panoorin niyo po at suportahan niyo po. I-follow niyo po ang kanyang YouTube channel. At ayaw, ba't Tambay. tayo ba mag-Facebook, no? Tambay Reviews. At ako naman po may Facebook at YouTube channel. Atong Redillas po. Opo, Atong Redillas, Rediaas. Alam ko po kailangan kong i-spell kasi laos na po ako. So, in-spell ko na po yan para sa inyo ulit. Maraming salamat po. At sana, subahan nyo kami sa fourth episode kung saan pipili na kami yung mga best actor. Yan. Best performer siguro. No? At iba-iba pang mga worst extra. Ayan, Sa akin abangan yung nyo po sa susunod na episode namin. Ano sa'yo? sa kanan, sa ano na At lang. saka na, sige, abangan nyo. Diba, may kalokohan na nasa isip to. At ano Oo. pa po? Maraming salamat po. Happy Holy Week po. Happy ba dapat na sabihin Happy Holy Week? Para mas maganda yung enjoy your weekend. Kasi dapat hindi bawal Happy ako yung week. Pero bawal na po kasi yung bawal daw kasi maging masaya, 'di ba? Pagpatay si Jesus, 'di ba? Pag 3 o'clock, alam mo 'yun. So bawal daw maging masaya. Alam mo ba Hindi, 'yun? di ba part rin naman ng Holy Week ang Easter? Easter pagkabuhay yun, so dapat masaya tayo. Sige. Sige po. Paalam po. Bye.